Okay, so yan, next topic tayo. Ito yung pinaka-main topic natin, no? So, ito, pag-usapan natin to, no? Si Karma is real, hello po, si Res Force, okay? Si Delia Rosario. Saan yung si Res Force na yun? Kaninong ano yan? Kay Mark Ramos ba yung si Res Force? Di ba? Kasi yung VMB, kay Nyolo, di ba? Yung si Res Force, kay Mark Ramos ba yan? Kasi siya, hindi ako masyadong aware, ha? Hindi ko talaga alam. So, ayan, si Chris Angel, hello po, kasi Amelia Gutierrez, yan. Kasi, ano rin eh, nagko-comment din po kasi sa mga, group ni Mark Ramos yung Series Force. Bakit Series? Chismoso. Di ba naman yung ano ko eh, no? Yung VMB, bakit VMB? Medyo naano lang ako, medyo naano lang talaga ako. Na-curious lang ako. Kasi wala akong ganyan eh, oo. Wala kasi akong ganyan. Oo. Oo. Siguro pag ako pwedeng Ai-Chang, di ba? Ai-Chang Takeru Miyamoto. Pwede nga. Uy, Ai-Chang ha. Ikaw ha. Okay. Si Chaicher yung founder. Okay. Yun pala. Si Chaicher, oo nga pala. Sa channel ko rin minsan siya. So ito pag-usapan natin ito si Saldico. No? Ito yung medyo mainit na pag-usapin ngayon eh. Okay. Game. Yun. So mga kababayan, no, sa hindi lang po nakakaalam, at ngayon trending na po ito ngayon eh, na ngayon po, nagsalita na po si Saldico. Sa tagal-tagal niya nga pong nagtago, bigla po siya nagsalita. So actually, na-content ko na ito kanina sa channel ko, pero pag-usapan ulit natin. Kasi mas maganda ito pag-usapan ulit para sa akin. Kasi ito tinan nyo. Okay, ito. Ano ba? Nalilito talaga ako. Ito, yan. Ito galing tong Manila Bulletin. Oo. Sabi niya dito, no, ako Bicol Party List, Representative Saldico, released a video alleging that, alleging President Bongbong Marcos and House Speaker Martin Romualdez directed him to insert 100 billion worth of projects into 2025. Okay. Actually, mga kababayan, nagsimula po yung flood control project, anomaly. Sabi kanina sa Blue Ribbon Hearing Committee ni Ping Lacson, nagsimula siya nung panahon pa nung may PDAF pa. Di ba? Okay. So ngayon, ang sinasabi ni Saldico, nangyari lang pala yung insertion kay PBBM last year lang. So, paano yung 2024? Paano yung 2023? Paano yung 2022? Sige, babalikan natin yan. Kasi, baka sabihin nyo, nagpapalusot lang ako. In the first place, mga kababayan, ang sinasabi naman po natin, kung merong ebidensya po na magtuturo kay Martin Romualdez tsaka kay Presidente Bongbong Marcos, in my own opinion, paniwalaan natin. Diba? Kasi kung ganun po yung magiging reaction natin na hindi pa natin nakikita yung video ni Saldico, hindi pa natin nakikita yung kanyang statement, hindi ko naniniwala dyan. Sa akin, bigyan po natin ng the benefit of the doubt. Baka nga totoo. Baka nga may point. Di ba? Kasi kung ganun, di ba, na may ebidensya na pala, tapos di naman pala tayo maniniwala, so wala rin tayo pinagkaiba sa mga DDS. So ang tanong ngayon natin dito, may ebidensya ba si Saldico? Pag ito bunganga lang na naman itong ginawa ni Saldico, bullshit na naman ito. O parang si Bato, no? Interpol! Bullshit! Kasi, sige na. Well, si Saldico, mga kababayan, no? Sige. Ang una kasing tanong dito, Takero, si Saldico naman, ano yan? Appointee yan ni, appointed appropriation yan ni Martin Romualdez. Mali po. Ang nag-appoint po kay Saldico sa appropriations, dyan po sa House, kapwa niya po congressman kasi pinagbotohan po siya. Oo. Hindi po siya in-appoint kasi kung appointed lang daw po yung pag-uusapan, ang gusto pala ni Martin Romualdez, si Stella Kimbo. Di ba? Okay, pero by the way, mga kababayan, no, ang una nating pag-isipan dito, yung buwaka ng inang timing na yan. Ang ganda ng timing no? Kasi sa November 16, may rally po yung Iglesia ni Cristo. At ang kanilang inaasahan po na papasok or a-attend, 1 million. Di ba? 1 million to 2 million. So, sinakto talaga nila kung kailan nga po may rally para galitin yung mga tao. Ang tanong nga dito, may ebidensya pa. Okay, sige, tuloy natin.
Ang gusto ko makita dito, ebidensya eh. Kung may ebidensya, maniwala. Pag wala, hindi ginagawa tayong tangan nito. Oh. Ayun na naman, oh. So, ito, daanan ko lang to, saglit lang to. Oh. Amy Marcos, sabi ni Amy Marcos nung napanood niya yung video ni Saldico. Kaya hindi itinuloy ang Zoom ni Saldico dahil hindi na nila makokontrol. Pero kahapon, di ba yung sinasabi ni Amy? Ang sabi kahapon ni Amy, hindi siya pabor na magsalita si Saldico sa Zoom. Ngayon, ang lumalabas ngayon, pabor na siya. Gaga ka talaga, Amy, di ba? Kung gaano kahaba yung baba mo, gano'n ka kasinungaling. Kung magsalita ka, napakakikay mo, akala mo naman bagay sa'yo. Hindi bagay sa'yo. Oh, maganda pala dito sa birahan, hindi ko nagagawa sa channel ko, nagagawa ko dito. O, di ba? Sabi ni Amy Marcos kahapon, ayoko talaga dyan kay Saldico mag-Zoom. Kasi lilinisin niya lang naman yung pangalan niya. Tapos ngayon, iba yung sinabi ni Saldico sa inaasahan niya. Ngayon, okay tayo, sabi ko, di ba? Oh, hindi na nila makontrol. Iba na yung sinasabi ni Amy. Putang, itong Amy, ano ba pwede ni Amy? Amy Duterte o Amy Lacson? Amy Lacson ata. Di ba? Di ba? Walang yan. may naalala kong kanta, nakalimutan ko yung kanta tuloy, di ba? So, di ba? Ito. So, ito yung video ni Saldico. Okay. Ako, mag-overtime tayo nito, di ba? Walang yan. Dito pa lang, 2 oras na kaagad sa akin to. So, paano ba? Baka maka-copyright tayo eh. Ingatan natin yung channel, no? So, ito yung video ni ito yung video ni, naku, di ko na, saan ba to? Ito lang. Ito. Dito pala. Yan. So, pwedeng umakyat. Akit, kano kayo magpaalam, DJ Byron? Teka lang. Paalam ka kay sa Team Mark Ramos. Oy, Team Mark Ramos, akit daw si DJ Byron. Di ko channel to eh. Di ko channel to, DJ Byron. Akit daw si Teka lang Birahan PH. Yung magdi-decide dito, pasensya ni DJ Byron, hindi ako magdi-decide si yung Team Mark Ramos yung magdi-decide kung pwede umakyat. Akit daw. Sige. Oh. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Yan. So, yan nag-ano na DJ. Nag-PPM na dun sa sa group chat namin. Oo. Yan. Sa akin, okay na sa akin. Maganda nga yun, magkakwentuhan tayo eh. Pero hindi ko kasi channel to. Lang ako, tawag nito. Host lang ako dito. No? So, ito. Sige. Ito yung sinabi niya, tingnan nyo. So, may part 1. Deliver papunta sa bahay. Di ba may part 1? Doon pa lang sa part 1 ng kababayan. So, ibig sabihin may part 2. So, doon pa lang mga kababayan, kung kayo ba, magsasalita ba kayo ng katotohanan, kailangan ba talaga may part 1? Kailangan ba talaga may part 2? Kasi pag ako nagsabi ako ng katotohanan, pag meron akong gustong expose, isang diretsuhan na po yan. Wala ng part 1, wala ng part 2. Kasi ang mangyayari dito mga kababayan, kapag may part 1, ang mangyayari, sige, pakiramdaman muna natin kung ilalabas ba natin yung part 2. Pakiramdaman muna natin yung reaksyon ng mga tao kung maniniwala ba sila. Kung paano natin sasabihin yung part 2, kung paano natin gagawin yung script. Diba? Doon pa lang red flag na yun eh. Part 1, part 2, depende kung ano mangyayari sa part 3, depende kung ano yung gusto ng audience, ganun ba?